Magluluto nga pala ako ng pink salmon at ayan, pinrito ko muna. Bago ko kasi isigang ang pink salmon, gusto ko na ay nakaprito muna. Para naman yung mantika ng isda ay lumabas. Ayan pala yung paraan ng pagluluto ko. Ewan ko lang sa inyo kung paano nyo ba iluto ang pink salmon. Basta ako, ganyan ko siya niluluto. Kanya-kanya tayo kasi ng technique para sa pagluluto. Ayan na nga, lumabas na nga ang mantika ng pink salmon. Ayan, nilagay ko na sa pinggan. Tapos, nilagay ko sa pinagprituhan ang luya. Pag naamoy mo na ang luya, ay ilalagay naman ang sibuyas. Tapos, ilalagay na din ang konting tomato. Sa Tagalog ay kamatis. At saka, ilagay na rin ang gabi. Pag nailagay na ang gabi, ilagay naman natin ang napakaraming sitaw. Kasi pag nilagay natin yung isda kaagad, tapos yung sitaw ay madudurog ang isda, kaya ganyan. After niya kumulo, tinanggal ko na naman ng takip. Ayan guys, kumukulo na siya para malambot na yung sitaw. Ayan, nilagyan ko na ng sabaw. Hindi ko na nga pala pinadami-dami yung sabaw na nilagay ko kasi gabi na at hindi naman masyadong kakain ng mga kasama ko. Ayan na nga, pagkalagay ko ng sabaw ay tinakpan ko ulit, tapos nung kumulo ay tinanggal ko na naman ng takip. Habang kumukulo ang sabaw, nilagyan ko nga pala ng asin at ng pampalasa. Ayan, alam nyo na yung pampalasa na nilalagay natin para sumarap ang niluluto natin. Tapos nilagyan ko na ng sinigang mix. Ayan, ang pampaasim na ilalagay natin. Wala tayong sampalok, kaya yan na lang, pwede na. Pagkatapos nga natin ilagay ang ating sinigang mix, ay halu-haluin natin hanggang sa matunaw ang sinigang mix. Kung napapansin nyo, hindi ko siya nilagyan ng kangkong kasi sobrang dami na ng sitaw. At ayan na nga, malambot na ang sitaw, kaya nilagay ko na ang pink salmon. Pag nailagay na nga pala ang pink salmon, ay ilagay na rin ang sili. Hindi pwedeng walang sili sa sinigang guys. Ayan na, luto na.